I've been talking about lifestyle deflation for a few months now, pero if you're new here and hindi ka pa familiar dun sa concept, it's basically learning how to spend more intentionally instead of automatically upgrading your lifestyle every time tataas yung sahod mo or magkakaroon ng increase sa income mo. If you want a deeper breakdown, I will link this video in the description box below. And after doing lifestyle deflation for a few months, finally I have enough data to share with you guys kung magkano yung nasisave ko every month. Basically, ito lang yung average amount kasi minsan may mga times talaga na, to be honest, hindi ko natatrack yung expenses ko. So in this video, I want to share with you yung iba't ibang aspeto ng life ko na dineflate ko and kung magkano yung nasave ko sa kanila. And then at the end of this video, i-share ko sa inyo yung total amount. The first aspect that I deflated is my cafe visits. If you follow me on TikTok or Instagram, you probably know that this was actually the first lifestyle deflation experiment that I shared online. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, ang dami kong naiwan na gamit sa abroad. Kasama doon yung espresso machine namin, yung mocha pot, at saka yung French press. So pagdating ko dito, ang option ko lang talaga every morning is 3-in-1. I have nothing against 3-in-1. Nakasurvive ako ng college at ng first work ko nang dahil sa 3-in-1. Pero dahil kinasanayan ko na nagka-cappuccino ako tuwing umaga, medyo hinahanap ko siya. So, every morning after ko mag 3-in-1, pakiramdam ko hindi siya enough. Inaantok pa rin ako. At syempre dahil ang gusto ko ay quick and easy fix, ang nahanap ko na solusyon ay bumili ng kape sa labas. And lumala yung paggastos ko sa kape nung lumipat kami dito sa condo kasi syempre mas may easy access na ako sa mga cafe. So, meron na akong access sa mga mura lang, medium range at saka high-end. So, ang dami kong options, kaya mas nakaka-tempt na bumili sa labas. Pero around this time din kasi, nag-track na ulit ako ng expenses ko and na-realize ko na medyo may kamahalan pala yung paggastos ko sa cafe every month. So, roughly gumagastos ako ng around 3,000 pesos para lang sa kape. And dahil hindi ko naman kaya mag-quit sa kape altogether, ang nahanap ko na solusyon is bumili ng mocha pot. With mocha pot kasi, at least, hindi ko na kailangan ng coffee machine. Maliit lang siya, so kaya namin siyang dalhin kahit saan. And makakagawa na ako ng cappuccino or iced americano. So, mas convenient na siya for us and cheaper option, definitely. Don't get me wrong, I still go to cafes. Nagka-coffee drinks pa rin naman ako once in a while, pero hindi na kasing dalas nung dati. Kumbaga, instead of doing it several times a week, ginagawa ko na lang siya ngayon, maybe a few times a month. Which means, if an average coffee costs around 200 pesos, 200 times 3 equals 600 pesos na lang yung nagagastos ko sa cafe drinks every month. I-compare mo yon dun sa old habit ko, I was spending around 3,000 pesos per month. Ang monthly savings ko is 2,400 pesos. Imagine yung ganong kaliit na change lang, nakasave na kagad ako ng 2,400 pesos per month. Kung gagawin ko siya in a year, makakapag-save ako ng 28,800 pesos. Ang laking bagay nun. And the best part, hindi ko siya namimiss na parang pakiramdam ko, dine-deprive ko yung sarili ko kasi ginagawa ko pa rin naman siya once in a while. And actually, mas na-appreciate ko siya ngayon. Minsan kasi 'di ba, aminin natin kapag may easy access tayo doon sa isang bagay. For example, araw-araw ka kumakain ng Jollibee, mauumay at mauumay ka din, 'di ba? And same thing sa mga cafe drinks. So hindi na siya dahil lang nasanay na kasi ko na gumastos ng kape sa labas. So gagawin ko na lang. Kumbaga, hindi na siya naka-autopilot sa akin. Mas intentional na yung paggastos. Number 2 is rent. Ito yung pinaka-favorite ko kasi ang laki ng nasave ko dito, guys. Yes, malaking adjustment din siya. Hindi naging madali na mag-move from one bedroom apartment to a studio apartment kasi mararamdaman mo talaga na parang nag-shrink yung mundo mo. Hindi ko siya i-sugarcoat. Eventually, medyo nahirapan ako mag-adjust. Pero kapag tinitingnan ko yung amount of money na save ko, okay lang. I don't regret it. So, back then, yung one-bedroom apartment na nire-rent namin before, gumagastos kami ng 26,000 pesos per month. Pero now, na nag-move ako dito sa studio apartment na to, ang rent ko na lang is 17,000 pesos per month. Same general location, meron pa rin akong access dun sa mga amenities like pool, gym, security. Pero at least now, hindi na ako nanghihinayang dun sa space. As I mentioned before, dun kasi sa dati kong apartment, malaki siya, pero hindi ko talaga na ma-maximize yung area kasi usually naman, nandun lang ako sa kwarto, nagtatrabaho. Na ma-maximize ko lang siya kapag may bisita ako, which doesn't happen all the time. Hindi naman ako tipong ma-host ng party. So, hindi ko talaga siya na-utilize. At least now, alam ko na nasusulit ko yung every corner ng studio unit na to kasi ginagamit ko talaga siya. And another thing, since ang kinuha ko na apartment is semi-furnished, hindi na ako kailangan bumili ng mga gamit. So, as you can see, wala masyadong decoration. Kung ano yung gamit ko dun sa previous apartment ko, nilagay ko lang siya dito, tapos yun na. So, let's break it down. Yung rent ko before is 26,000 pesos.
And then yung rent ko now is 17,000 pesos. Difference nun is 9,000 pesos per month. Siguro iisipin ng iba na mas makakatipid ka pa niyan kung lilipat ka sa probinsya or lilipat ka sa mas mura na apartment. Pero to be honest, ito kasi sobrang ROI ko na tong apartment na to dahil ang dami kong na-create na content dito, ang dami kong side hustles na ginagawa dito. Ibig sabihin, hindi lang siya basta bahay ko. Hindi lang ako dito natutulog, hindi lang ako dito kumakain. Dito ako nagbe-brainstorm ng ideas ko anong gusto kong gawin, para sa future naming mag-asawa, para sa mga side hustles na gusto kong gawin. Again, hindi lang siya about roof over your head. It's more than that. Now, when it comes to bills, kasama siya dapat dito. Kasama siya sa projected savings ko. Pero dahil nga nagmahal yung bayad natin sa kuryente, hindi ko na siya masama ngayon dahil may kamahalan siya. Let's move on na lang to the other aspects. Next is yung repeating of clothes. Nung nag-transition ako from being a shopaholic to an outfit repeater, malaki din yung save ko. Kasi dati, nung nasa abroad ako, out of boredom, nag-online shopping ako tapos I spend hours checking different items, selecting different clothes every month. Tapos magugulat na lang yung asawa ko, ang dami na namin gamit sa bahay. Na to be honest, nung nag-iimpake na kami pabalik dito sa Pilipinas, 80% sa kanila naiwan abroad, pinamigay, binenta, or naitapon. And I told myself na hindi ko na sila uulitin pagbalik ko dito sa Pilipinas. Yes, nagsha-shopping pa rin naman ako. I still buy things sa mga shopping malls or online, pero mas intentional na. I make sure na yung mga damit na binibili ko, pwede ko silang i-mix and match or pwede ko silang isuot several times. Back then, I was spending roughly 2,000 pesos per month. Pero after ko maging outfit repeater, nagbago yon and I now just spend around 500 pesos per month para sa damit. 2,000 pesos minus 500 pesos, ang nasisave ko every month is 1,500. May mga months nga na I think 2,000 pesos yung nasisave ko every month kasi may mga times talaga na hindi ako bumibili ng kahit anong bago. Bagong damit, bagong bag, or bagong sapatos. Wala. And hindi ko na-feel na dinedeprive ko yung sarili ko kasi alam ko na kung ano yung meron ako sa cabinet or sa lalagyan ko ng sapatos, yun yung kailangan ko. Another thing na binawasan ko is yung pagpunta sa mall every weekend. Nung umuwi ako ng Pilipinas, sobrang excited ako sa mall kasi pakiramdam ko, deprived ako nung nasa Malta ako dahil ang lilit talaga ng mga mall doon. Plus, kadalasan kapag nag-shopping ako doon, wala akong nabibili talaga kasi dahil sa height ko. So, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, syempre, na-excite ako na mamili ng damit. Kaya halos every weekend, nasa mall ako. Minsan nga kahit hindi para mag-shopping wala, tumambay lang. Pupunta lang kami doon para magkape. Pero alam naman natin na it doesn't stop there. Madalas talaga pupunta ka lang para may i-meet na friend pero uuwi ka na ang dami mo ng bitbit. Looking back, I was probably spending around 1,500 pesos every visit ko sa mall at that time. So kung 1,500 tapos 4 times a month ko siya ginagawa, roughly ang nagagastos ko is around 6,000 pesos. Now, I only go to the mall about once a month. Ang lapit niya lang sa akin pero hindi ako masyado nagpupunta sa kanya. Kasi for some reason, naumay na din ako. So yung once a month na yon, ang nagagastos ko lang is around 1,500 pesos. And that's a difference of 4,500 in monthly savings. Next, being more intentional with food deliveries. Kapag meron kang craving, ang dali na lang na makuha sila in just a few clicks sa cellphone mo. And ganoon yung ginagawa ko dati. Nakakagastos ako ng around 4,000 pesos per month para sa food delivery kasi hindi pa naman ako nagmi-meal prep noon. So madalas kapag wala kaming pagkain sa bahay, mag-order na lang. Pero ngayon kasi after ko mag-track ng expenses, ang hirap na i-justify ng 4,000 pesos na yon dahil alam ko na kaya ko yung papabain kung magmi-meal prep ako at mamamalengke. So ngayon, ang nagagastos ko na lang every month para sa food delivery is around 2,000 pesos per month. Kapag uuwi ako sa bahay namin, or kapag meron kaming bisita, saka lang kami magpapadeliver. So, monthly ang nasisave ko sa food deliveries, 2,000 pesos. Now, let's add everything up kung magkano yung total savings ko after ko i-deflate yung lifestyle ko dito sa mga aspeto na to. Number 1, for coffee savings, I save 2,400 pesos per month. Rent, 9,000 pesos. Clothes, 1,500 pesos. Less small weekends, 4,500 pesos. Food delivery savings, 2,000 pesos. In total, ang nasisave ko ay 19,400 per month. I am so proud of me kasi kapag gagawin ko siya consistently or in a year, ang masisave ko is 232,800 pesos.
ang laking bagay nun. Masaya ako sa number na to, sa figures na nakikita ko. Pero para sa akin, bonus siya. Ang pinaka na-enjoy ko right now is yung flexibility na meron ako. Kasi feeling ko kung nagstay ako dun sa apartment na yon, tapos hindi ako nag-deflate ng lifestyle ko, wala akong flexibility na mag-travel with my family, na mag-invest sa mga bagay na gusto kong pag-investan, i-chase yung mga side hustles na gusto ko. So more than the money, mas na-enjoy ko yung flexibility na meron ako right now just because I deflated my lifestyle. And just a side note guys, ang nakalagay dito annual projected savings. Wala pa po yan sa bank account ko. Pero I hope yung systems na sinet ko, yung willpower at motivation, sana laging nandun para eventually makita ko yung amount na yan sa savings ko. Kasi of course, it's a work in progress. Hindi naman siya perfect. May mga times din naman na nagsusplurge pa rin ako dun sa mga bagay-bagay na weakness ko talaga, katulad ng pagta-travel. If you want more videos similar to this one, I have more on my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!